Sa inyo naman, yung personal nyo namang pananaw, anong tingin nyo nung reaction nyo nung nakita nyo talaga si Amy Marcos naririto? Ako? Wala naman kay Amy, pero ayoko na sa mga Marcos talaga. But I mean, you know, it's politics ba? But I can, you know, I can be casual with her. I can treat her as a friend, but let's not talk about politics. Kasi hindi tayo magkasama dyan. Yeah. Pero Mayor, gusto ko lang i-clarify kasi minsan may mga lumalabas, syempre di ko alam, controls niya o whoever, na parang ang pagdating dito ni Amy Marcos, parang pinapalabas nila, parang siya yung bringer of hope for PRRD to go home. I just want to correct that in your own perspective. Meron ba siyang power to bring PRRD home? Kasi yun yung mga lumalabas sa mga trolls. Kasi nakauwi na ba si Madam? Nakauwi na. Nakauwi na. Oh, hindi totoo kasi wala man yun na video. Yes! Pero sa Siya na lang sana pumalit dyan. Kasi kung ganun yung ginapag-usapan. Mas maganda po kasi yung klaro dahil kami dito nakikita namin yung effort ng family. Yeah, but You're doing your best. whatever it is, kung nandito si Madam Amy, okay na yun. That's enough na she's supporting. Wala naman akong problema sa ganun. Iba yung politics, iba rin tong ano. You know, like, alam nyo kasi, ang ginagawa talaga ng administration ngayon, they're trying to divide us. So, yan yung, that's how you conquer, you know, the people. Divide and conquer, yeah. Divide. Kasi pag nagkagulo kayo, may mapupulot sila, makakawakan nila with the use of resources, money, whatever, intimidation. Alam mo, Kaya nagkakagulo tayo. So we have to remember na lahat tayo Pilipino. Correct. Mapa-Ilocano ka ba, Dabawenyo ka, Bulanon ba ka, kung saan ba ka niya, Panyakis ka. ay, You know, Pilipino tantanan. Sub-Saharan. At yun mga kababayan, si Mayor Sebastian Basti Duterte na tinanong po doon sa may Dahig Netherlands, no? Kumusta or ano sa kanyang personal na pananaw itong pagbisita nga ni Senator Amy Marcos doon sa Dahig mga kababayan at sumama kay BP Sara, no, sa kanyang pagbisita doon sa Dahig at diretsahang sinagot naman ito ni Mayor Basti mga kababayan na ayaw niya talaga sa mga Marcos. Kung sa usaping politika ay ayaw niya talaga. Pero casually, they can be friends daw, sabi niya. Pwede siyang, or pwede niya pang i-treat bilang isang kaibigan mga kabayan, no, si Senator Amy. Pero pag usaping politika ay hindi na talaga mga kabayan, hindi na sila pwedeng magkasama pa. At nilinaw niya na ang mga bagay-bagay, no, kasi merong nagsasabi na iuwi, no, ni Senator Amy Marcos si PRRD at merong mga grupo daw na parang pinapalabas na parang si Senator Amy ang hope mga kababayan at mismo si VP Sara Duterte ang nagsabi kung matatandaan natin, no, sinabi niya nung nandun pa sila sa Qatar mga kababayan sa isang interview nila doon kasama si Senator Amy na tutulong nga daw po itong si Senator Amy talaga para maiuwi, no, si PRRD dito sa Pilipinas at diretsahang sinagot naman ito ni Mayor Basti rin mga kababayan sa pamagitan ng kanyang tanong kung nakauwi na ba si Senator Amy sa Pilipinas. At since na nakauwi na nga po, no, dito si Senator Amy sa Pilipinas at si PRRD ay nasa kulungan pa, nasa detention facility pa. So sabi niya ay hindi totoo na iuwi niya. Kaya yun po yung kanyang sagot mga kabayan. Pero pwede naman silang magkaibigan, no? Hindi lang sa usaping politika. At nagpasalamat po si Mayor Basti mga kababayan, no, sa pagbisita, pagsama ni Senator Amy Marcos doon sa Dahig mga kababayan, no. The fact na pumunta siya doon at sumuporta sa mga Duterte at lalo na kay BP Sara at kay FPRRD ay grateful pa rin po siya mga kababayan, no, sa kanyang pinakitang suporta dito. At binigyang diin ni Mayor Basti na itong ginagawa nga ng administrasyon ngayon ay isang divisive na pamaraan, no, para
magkawatak-watak ang mga Pilipino, mga kababayan. At sinabi ni Mayor Basti na kahit kung saan ka mang probinsya galing, kung Ilocano ka man, Bolano, Cebuano, ay Pilipino pa rin tayo at dapat hindi tayo mag-aaway-away, mga kababayan, dahil isa lang ang ating dugo, Pilipino pa rin po tayo. Kaya sinabi niya na itong administrasyon na ito ay talagang pinag-initan sila, or ginigipit talaga sila, mga kababayan. Yun po yung sinabi ni Mayor Basti Duterte. At ito pa, mga kababayan, no, panoorin pa natin itong interview kasama po si Mayor Basti Duterte at ang kanyang mother. Ito matapos po nilang bisitahin si PRRD doon sa loob ng detention facility doon sa Dahig, Netherlands. Alam niyo, napakaganda ng sinabi mo, no, Mayor, kasi ako bilang isang observer, minsan nalulungkot kapag nakikita mo may division. So once and for all, nandito si Mayor, at least pinapakita niya sa atin na dapat hindi tayo nag-aaway-away. Kasi ang bottom line, we're here because of Pangulong Duterte. Correct. Diba, dahil kinidnap siya. So, napakaganda ng mensahe na dapat tayo sumusuporta kay PRRD talaga. Hindi tayo nagkakagulo. Kasi yun ang gusto ng mga Mayor, sinabi ni Pangulong Marcos na watch me sustain ang 20 pesos na kada kilong ng gas na liwala po you know, things are easier said than done. So kung gawin na yan, magpapabuti, sige. Ano ngayon? Will that change what you have done to this country in the past 3 years? No. Then 20 pesos mo na bigas because if you're really sincere kung ano yung gusto mo, ginawa mo na yan day 1 pa. Ganun lang yun. Bakit? May utang pa tayo ng loob sa kanya pag nagawa niya yan? Wala. Utangin na. May question. Obviously po, sir. Muli ka sa mukugmano ba? Kaya sa kabila ng panawagan magbitiw siya sa pwesto, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi siya magre-resign. Ang sabi niya, bakit ko gagawin yon? Hindi ko tinatakbuhan ang problema. Ano po ang dito sa magre-resign kasi hindi ka tinatakbuhan ang problema? Ayun na. Siya problema siya. Question. He has to step down. Hindi, wala man talaga mag-resign dyan. He's not man enough to do it anyway. He's not that kind of person. He cannot even own up to his mistakes. He cannot admit that this country is, like divided. It's Mayor, we talk about message. Women's right now. Ni Pangulong Duterte. Ikaw naman, ano yung i-reassure mo sa kanya? Ano yung naikwento mo sa kanya? Yun na, nandito kayo lahat. Ang sabi niya, Ayun siya. naging sa birthday ni Sarah. Ikaw, Jimmy. Sir, Sir, my question last na lang po. from GMA, sir. From GMA, one question. Ano po ang masasabi ninyo sa mga balita tungkol sa impeachment case na kinakaharap ng inyong kapatid na si Vice President Sara Duterte? Wala. Sana lang pasagutin niyo. Sagot niya na yan. Gusto niya ng lahat. Siya yung pangalawa. Kasi, halata naman yung talaga ngayon. Makita nyo lang, yung politika ng Pilipinas, ginapag-initan talaga kami ng administration ngayon. So, tingnan natin kung Diyos na magsasagot niyan. Mayor, Pangulo na lang, saan ka kumukuha ng strength para labanan itong mga panggigipit sa ating lahat, sa ating mga Pilipino? Sa totoo lang, may tiwala talaga ako sa Pilipino na kaya pa natin na pagandahin yung bansa natin. Kasi high moral man yung mga supporters natin, yung mga DDS, yung mga naniniwala kay PRD nung pagbaba niya. That's why you got a really kahit trust rating. So, tingin ko, ang mga Pilipino, gusto rin, especially yung mga OFW because yung point of comparison nila, yung mga lugar na tinitirhan nila, so nakikita nila on how governance should be and how a government should treat its people, di ba? So I think, yan.
Sa tao kayo kumukuha ng lakas. Yes. We love that. Last na lang po. I'm thinking, how can I use my talent also in the Philippines? Because I'm working here 18 years and still they are using my talent for great people over here. And I'm thinking, why I should not start my own country? Let's go. Yep. Ito. Last na po. Last, Diretso yan. My spirit, very positive, optimistic. Tama. Ganun lang. Laban ng lagi. Because wala man. If you stop now, wala na mangyayari talaga. Yung problema lang din talaga ng Pilipinas, yung mga traditional practices talaga ng mga politicians. Pero that's another topic. And I don't want kasi marami na namang magagalit sa akin pag magsalita talaga ako. At yun mga kababayan, no, si Mayor Sebastian Duterte na-interview siya or in-interview siya doon at kinausap niya ang mga Pilipinong na nakaabang lagi doon sa labas ng detention facility at nagtanong mga kababayan kung ano na po ang latest update dito nga kay FPRRD kasi hindi naman makapasok yung mga Pilipino doon na nakaabang araw-araw mga kababayan at ito nga ay nagkomento si Mayor Basti Duterte dito sa mga pronouncement no ni Pangulong Marcos Jr. Itong sinabi niyang hindi siya or wala siyang problemang tinatakbuhan ay sabi ni Mayor Basti wala naman talagang walang admit no, hindi siya nag-admit kung ano yung mga nagawa niyang hindi tama mga kababayan at pati nga po yung issue nung pagtawag niya ng mass resignation ng kanyang mga cabinet secretaries ay sinabi ni Mayor Basti na yung gusto lang tanggalin talaga itong si Soljen Guevara mga kababayan na hindi na daw kayang ipinagtanggol sila kaya tinanggal na lang sa pwesto itong si Soljen Guevara mga kababayan at dito naman sa 20 pesos na bigas ang sabi niya ay sana ay kung gusto niya talaga itong gawin, nung day 1 pa lang, nung pag-upo niya ay ginawa niya na. Pero hindi naman daw ginawa. So, hindi daw sincere itong si Pangulong Marcos dito mga kababayan no, sa issue na ito or sa mga bagay na ito. At muli niyang ginit itong ginawa ng administrasyon na divisive mga kababayan no, pagkawatak-watak ng mga Pilipino. At nagpasalamat naman si Mayor Basti Duterte sa mga Pilipino na walang humpay pa rin sa pagsuporta sa kanilang pamilya, lalong-lalo na dito sa kay FPRRD mga kababayan no. Sulit pa rin at nagpasalamat po siya ng marami sa lahat ng mga Pilipino buong mundo na support pa rin sa kanila mga kababayan. At sinabi niya na napaka-high ang moral no ng mga DDS na mga sumuporta pa rin hanggang ngayon mga kababayan. At sinabi niya kung wala itong mga Pilipinong sumuporta sa kanila ay malamang ay wala na rin sila doon mga kababayan no. So ano pong opinion niyo dito mga kababayan sa mga statement ngayon ni Mayor Basti Duterte? Ayan patungkol dito sa kay Senadora Amy Marcos at kay President Bongbong Marcos. Ayan, so please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.